Good evening, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is the two topic for tonight. Life is most value than everything or treasure in the world. Is a topic for tonight, and then you to put the king or you about choose to God. Two topic for tonight. You put the king in your nation or choose the God, you put the king. Ganun po. And then life and soul most value than the treasure in the world. Then everything in the food. Yun po yung ating paksa. Isa topic for tonight. Two topic for tonight. You put the king kasi po 'di ba malapit na po ang botohan. Kaya yun po yung topic natin ngayon. Para malaman nyo kung sino po ang inyong boboto, ganun po. At saka yun po ang topic natin, yung sa boboto, ganun po. At saka yun po ang topic natin, yung sa choose about God, not you choose, ganun. Kung maglalagay ka ng hari, o iboboto mo, yung inihalal ng Diyos, yung pinili ng Diyos, ganun po sa Tagalog. Mas mahalaga naman yung buhay kesa anumang bagay, sabi ng Panginoong Hesus. Yun po yung ating paksa, dalawa po. Mas mahalaga ang buhay kaysa mga kayamanan. Tapos, kung maglalagay ka ng mga ihalal mong iboboto, dapat yung pinili ng Diyos, ganun po. Hindi yung pinili natin. Kasi meron kasing pumipili ng ihalal, di ba? Yung leader nila namimili. Hindi po ganun. Dapat yung pinili ng Diyos, yun po yung ihalal natin, mga iboboto natin. Ganun po. Para may idea po kayo sa pagboto kung sino po yung iboboto natin sa susunod na halalan po. Ganun po. Hindi yung pinili ng pastor nyo, no? Kailangan yung pinili ng Diyos ang ihahalal nating mga senador ba doon, o kaya presidente, o ano man doon. Yun po yung ating topic. Tapos, mas mahalaga ang buhay kaysa kayamanan. Ganun po. Kaysa pagkain, mas mahalaga po yung buhay, sabi ng Diyos. Ganun po. Yun po yung topic natin. Dalawa po. Kasi kaya yan po yung topic natin, no? Kasi po meron I've encountered a woman, di ba? I have a child to go hospital. The woman is a poor. I have no money expense to pay the hospital. Kailangan yung kasi mas mahalaga yung buhay di ba? Kaya yung natin yun. Kailangan yung ihalal natin yung makakagawa sa gobyerno ng maayos, ganun po. Ayun po ihalal natin na iboboto. Kasi nung may na-encounter ako, meron ako na-encounter na babae na yung anak niya, may sakit, kailangan yung mabuhay ang anak niya. Dinala niya sa ospital. Wala siyang pambayad dahil private yung pinagdala niya. Kung saan-saan pa siya nagpupuntang manghingi ng pambayad sa ospital. Pumunta siya sa Senado, sa Senado diyan sa Maynila, sa may Pasay, tapos pumunta siya pa sa may sa DSWD. Kasi wala nga siyang pera. Gusto niyang mabuhay yung anak niya, dinala niya sa private hospital, doon po sa UST. Laki ng babayaran niya, 200,000, kaya nanghihingi pa siya sa charity. Pumunta siya sa charity, sa DSWD, sa Senado. Marami siyang hiningan sa mayor.
O kasi wala siyang pambayad sa private hospital eh. Kaya sa atin, dapat yung ihalal nating iboboto natin, yung makaka-provide ng mga accessories, mga gamit sa hospital. Para kung magkasakit man yung mga Filipino people, di ba, sa public hospital, kumpleto na ng gamit. Hindi pa yung pupunta pa sila sa mga sa mga private hospital, wala naman silang pagbayad, di ba? Kaya niya dinala yung anak niya ron kasi nga gusto niya mabuhay yung anak niya. Dinala niya sa private o yung na-encounter kong babae kasi nga dinala niya sa hospital, wala siyang pambayad. Kaya dapat yung ihalal natin gobyerno maka-provide ng mga gamit sa ospital dito sa Pilipinas para yung mahirap kahit pumunta sila sa public hospital, hindi na sila magbabayad ng malaki, di ba? Ganun dapat. Hindi yung pupunta-punta pa sila sa charity sweepstake, DSWD, sa mayor, congressman, kongreso, o kung nangingi sila ng mga limos doon. Dapat yung mga politika natin, makapag-provide na sila ng mga gamit sa mga ospital, ganun po. Kesa naman, di ba, daming pera ng gobyerno nawawala, ilang bilyon niya na sa PhilHealth, di ba, nawawala. O, di ba, kung binili nila ng gamit sa ospital para sa mahihirap, o di, hindi na sila nahihirapan sa pagbabayad sa ospital. Kasi iba, pumupunta pa ng private para magamot na yung kanilang pamilya, di ba? O mahal ng bayad. Kung mahirap ka lang o wala kang pambayad. Dapat ganun po yung ginagawa ng mga politika natin. Makapag-provide sila ng mga gamit sa mga ospital para kahit na mahirap na tao o pupunta na sa public, hindi sila mahirapan magbayad ng malaki dahil may gamit na sa ospital. Dapat yun po yung inuuna, yung mga gamit sa ospital, sa PhilHealth. Ang daming pera nakaraan, ilang bilyon yung nawala o nawala yung pondo. O kung binili ng gamit sa ospital yon, o isa sa Maynila, o isa sa Pasay, isa sa, di ba, o isa sa Caloocan, isa sa Quezon City, ang dami-dami. Kesa namang manghihingi pa yung mga taong walang pambayad sa ospital, dadali nila sa private, di sa public na lang, iba, dapat yun ang unahin nila yung mga gamit sa ospital. O di nakakatulong sila, nakikita ng mga tao yung ginagawa nila, di ba? Dapat bumibili sila ng mga dapat gamit sa ospital, o di ba? Para hindi na pupunta yung mga tao sa mga mamahaling hospital na private. Ganun po dapat yung kaya ng yung po ihalal natin mga politiko, yung kayang mag-provide ng mga accessories in the hospital, ganun po, para maginhawa naman po yung mga mahirap na tao pagka nagkasakit, o hindi na sila pupunta sa mamahaling hospital. Kasi iba hindi ma-afford eh. Kasi nga meron akong na-encounter na babae. Wala siyang pambayad sa ospital, nadala yung anak niya sa UST. Kung saan pa siya naglilimos, o ganun, marami siyang pinuntahan. Ang buhay mahalaga kaysa pagkain, kaysa di ba? Sabi nga ng Panginoong Hesus yung nagpagaling siya ng tupay, di ba? O, di ba? Mas mahalaga yung tupang nawawala o. Mas mahalaga ang buhay kaysa yung lahat ng bagay. Kaya yan ang ating topic. Dapat yung iboboto natin, yung kaya mag-provide ng mga accessories sa hospital o hindi na tayo magbabayad ng mahal, ganun po. O para hindi na tayo pupunta sa private. Kasi mas mahalaga ang buhay kaysa anumang bagay, sabi ng Panginoong Hesus, ganun po. Ito sabi ng Panginoong Hesus. Ito muna yung unang topic natin, yung buhay mas mahalaga kaysa yung anumang bagay. Ito sabi ng Panginoong Hesus. Kailang hanapin natin yung kaharian muna ng Diyos, saka yung kasi
mahalaga yung buhay eh. Yung kesa anumang bagay. Ito po sa ano. Sa may... Dito po sa Mateo 6. Dito po sa Mateo 6. Sa 6:24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa, iibigin ang ikalawa o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kaya makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kasi yung politiko, no? Sa Diyos din naglilingkod yon yung politiko. Basta sumusunod siya sa aral ng Diyos, sa mga batas ng Diyos. Kaya eto, nabasa ko to sa inyo. Ganun po, kasi sa Diyos din yun eh, yung mga politiko. Dapat lang ihalal natin na politiko, yung may alam sa aral, sabi ng Diyos, yung may alam sa aral, ganun po. Mamaya, paliwanag po sa inyo. Ayun oh. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ayun, hindi ka makapaglilingkod sa kayamanan, saka sa Diyos. Kasi kung sumusunod ka sa utos, no, kahit nasa ka pa sa gobyerno, sa Diyos ka rin naglilingkod po noon. Ganun po yun. Napatuloy ko po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa iyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga maigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. O, mas mahalaga yung buhay kaysa pananamit, pagkain, ganun po. Mahalaga yung buhay, kaya yun po yung naging ating paksa. Ganun po, sabi ng Panginoong Yesus. O yun, mas mahalaga yung buhay. Kaya kung merong mga politiko, no, meron tayong naihalal, dapat mag-provide sila ng mga yung mga accessories sa hospital para hindi na pupunta ng private hospital yung may hirap, di ba? Para makapagbayad ko ano-ano. Ang daming nabalitaan ko diyan, daming pera sa gobyerno, kung ilang bilyon ba yung nawala di ba? Kung ginamit yata o nawala, ganon. O ganon, dapat binili nila lang ng accessories sa hospital yun para yung mahirap Hindi na sila nanghihingi pa sa PCSO, DSWD, sa mayor, sa congressman, di ba? Ganun ginagawa nung mahirap Dapat yung pera dyan gamitin sa pambili ng accessories para hindi na mahirapan yung ibang mamamayan na Kasi mas mahalaga ang buhay kaysa anumang bagay, sabi ng Panginoong Yesus. Ayun po, di ba? Ito, basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Dito po sa Mateo 6:25. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga bali sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay, kaysa pagkain, at ang katawan, kaysa pananamit. Kaysa pananamit, sabi ng Panginoong Yesus. Mahalaga po yung buhay, kaya dapat, kung may sakit yung tao, gagamutin natin, ganun po. Para ma-afford din ng tao, yung bayad dun sa di ba, sa ospital, hindi na malaking babayaran niya kung meron ka tayong accessories dyan sa gobyerno natin sa Pilipinas, hindi na tayo di ba, magbabayad ng mahal. Ganun po. Ito sabi ng Panginoon, kasi mas mahalaga ang buhay kahit mas mahalaga po ang buhay, ang kaluluwa ng tao. Kaya dapat yun po yung pinoprovide ng mga gobyerno natin. Para hindi na tayo naglilimos po sa kung saan yan, DSWD, mayor, ganun ginagawa ng mahirap pag walang perang pambayad sa ospital di ba? May na-encounter nga ako na babae walang pambayad kung saan siya naglilimos Dapat yung ihalal nating yung makadiyos, may takot sa Diyos, tapos may alam sa aral. Mamaya, babasahin ko po sa inyo. Kasi yung buhay mahalaga, ito sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa Mateo 16:25. Sapagkat sino mang ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito.
At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makasusumpong niyon. O yung dahil sa Panginoon, ibig sabihin, yung mga aral niya kung sinusunod mo, ganun po, patuloy ko po. Sapagkat anong papakinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanlibutan, at mawawalan siya ng kanyang buhay, o anong ibibigay ng tao, nakatumbas ng kanyang buhay, o malaga yung buhay, sabi ng Panginoong Yesus Kaya kung meron mang may sakit, o di gamutin natin dyan sa ospital, ganun po. Mahalaga po kasi yung buhay, sabi ng Diyos. Kaya nga, yung may nawawalan tupa, di ba? Nagpagaling siya ng may sakit nung, nung Sabat. Ano ba ang mahalaga? Yung pumuksa o magligtas ng buhay, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Sabi niya doon sa mga bumabatikos sa kanya O, di ba? Mas mahalaga yung magligtas ng buhay kesa yung araw ng Sabat. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, hindi masamang gumawa kahit na araw ng Sabat kung magliligtas ka ng buhay. Ganun po. Kaya dapat yun ang i-provide ng politiko natin, yung mga accessories sa hospital para hindi na pupunta sa mga private hospital. Ganun po. Yun po yung dapat. Para magaangan yung ating mga yung mga may hirap, di ba po? Ganun po. Ito pong sabi rin ng banal na kasulatan dito po sa dito po sa Diyos ng Lucas 25. Dito po sa Diyos ng Lucas 25. Kasi ito nga yung talinghaga ng Panginoong Yesus, no? Talinghaga niya to, sabi ng Panginoong Yesus, dito po sa Lucas. Ito yung umibig ng kapwa sa kanya, no? Yung umibig siya sa kapwa nagbigay siya ng talinghaga o yung umibig sa kapwa o yung ginawa nga ng tao. Binayaran niya pa yung ospital, di ba? Dapat yung gobyerno natin magkaroon na ng yung mga gamit sa ospital. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Lucas 10:27. At pagsagot niya, sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo. At iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Ayun, nagtanong kasi rito yung isa, sabi rito, paano rin siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pasahin ko rito sa inyo sa 25 para maintindihan nyo. Sa may Lucas 10:25. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ang buong kaluluwa mo at ang buong lakas mo at ang buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem. At siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya ay sumamsam at sa kanya ay humampas. At nagsialis at siya ay iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote. At nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi at sa gayon ding paraan ang isang Levita naman. Nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya na ay dumaan sa kabilang tabi. Datapot ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroonan niya at nang siya ay makita niya ay nagdalang habag
at lumapit sa kanya at tinalian ng kanyang mga sugat at binuhusan ng langis at alak at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. Ayun o, yung umiibig sa kapwa, dinala niya sa ospital yung binugbog dito. Kasi dito, yung talinghagang to, yung pag-ibig sa kapwa. Sabi niya ng Panginoon, kung gusto mong maging ganap, sabing ganun dito, yun, yung binugbog dito no, dinala niya sa ospital, nagsacrifice siya, sarili niya pang pera, ang ibig sabihin po nito, no. At lumapit sa kanya at tinalian ng kanyang mga sugat, na binuhusan ng langis at alak. At siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Ayun o. Eto, yung binugbog to, iniwang halos patay na yung talinghagang ito. Dinala niya sa ospital, nagbigay ng bayad, di ba? Pero konti lang ang binayad dito nung dumukot ng denaryo, talinghaga ng Panginoon Hesus to eh. Kasi binugbog to ng mga tulisan parang hinold up, iniwang halos patay na, tapos may dumaan na 3, tapos isa dumaan sa Maritano. Kasi itong talinghagang to, yung pag-ibig sa kapwa to. Yun, dinala niya sa ospital yung tao, tapos nagbayad pa siya. Yun, umiibig siya sa kapwa niya. Pero hindi sa gobyerno tong taong to, no? Isang mabuting Samaritano lang, ganun po. Dapat sa atin, meron ng ospital na mga gamit para hindi na tayo manglilimos, di ba? Hindi na tayo manglilimos sa Charity Sweep Stick, JWD, sa Senado, sa Mayor, sa Kongreso. Kasi yung gano'n, pag walang pambayad, nangihingi ng panlimos no? Yung mga pondo dyan sa mga kawanihan na yan, di ba? Kung binibili nila yung pondo dyan ng mga gamit sa ospital, hindi nahihirapan yung mahirap, di ba? Gano'n. Kasi mas mahalaga yung buhay kaysa kayamanan, gano'n. Yun po yung sabi ng Panginoong Hesus. Ganun po, yun. Ayun, dapat ganun ang gagawin ng ating gobyerno, di ba? Ganun po yung gagawin ng ating ihalal na boboto natin sa susunod. Ganun po. Ayun po yung topic natin una, mas mahalagang buhay, di ba? Yun po yung unang topic natin na natapos. Dapat, yung meron tayong mga sariling gamit na sa ospital, hindi na yung nanglilimos pa yung mahihirap, di ba? Yung daming pera nung ewan ko saan nawala yung pera ng bilyon-bilyon yan kung binili ng gamit sa ospital yon, isa sa Maynila, isa sa di ba? Isa sa Quezon City, isa sa Caloocan, kung saan man, di ba? Di naglilimos yung mahihirap. Kasi mas mahalagang buhay kaysa anumang bagay, sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Nung nagligtas nga siya, sabi niya sa talinghaga, ano ba ang mahalaga? Yung magligtas ng buhay o pumuksa nung araw ng Sabat, di ba? Mas mahalaga ang buhay kaysa anumang bagay, sabi ng Panginoong Hesus. Yun po. Kailangan, ito po, yung una nating natapos, yung mas mahalagang buhay kaysa anumang bagay. Ito naman, yung kung paano naman tayo boboto, kung sino po yung ihalal natin, Dapat yung pinili ng Diyos. Yung pinili ng Diyos, hindi yung pinili natin. Kasi mga palpak tayo pumili, Huwag naman sana magalit yung politiko sa akin, Ito lang aral po ng Diyos to para sa ikabubuti ng ating bansa. Kasi may inihalal tayo, hindi naman walang alam sa batas Ang gusto ng Diyos,
may alam sa batas sa mga aral niya, biyasa. Ayun po, yung pipiliin ng Diyos, sabi rito. Ito sabi ng Panginoong Diyos. Dito po sa Oseas 8:4, sila'y naglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y naglagay ng mga prinsipe, at di ko nalaman. Sa kanilang pilak at sa kanilang ginto, nagsigawa sila ng mga Diyos-Diyosan, upang sila'y mga hiwalay. O, hiwalay sa Diyos kasi yun yung ikaw yung nasusunod. Ang ibig sabihin po ng verse na ito, no? Yung naglalagay tayo ng hari, dapat yung inutos ng Diyos, yung inutos niya, o naglalagay tayo ng politiko, yung inutos niya. Andito po yung aral sa banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli, dito po sa Oseas 8:4. Sila'y naglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamagitan ko. Sila'y naglagay ng mga prinsipe, at di ko nalaman. O yun, pag maglagay tayo ng hari, kailangan sa pamamagitan ng Diyos. Ganun po. At maglagay tayo ng, ano ba botohan ngayon, di ba, senador? O, kailangan yung pinili ng Diyos. O, yun po, yung pinili ng Diyos po ang kailangan nating ihalal. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Kailangan po yung pinili ng Diyos, no? Hindi yung pinili natin. Kasi pagka pinili natin, palpak tayo mamili. Kailangan yung pinili po ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Ilalagay natin yung hari, ihalal natin yung marunong po sa batas, ganun po, marunong. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Marunong sa batas, hindi sa kung ano-ano. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Dito po sa 17. Dito po sa 17, 8:11. Dito po sa 17, 8:11. Kasi sila yung hahatol sa bayan, no? Sila yung hahatol sa bayan. O dito muna sa sa may 17:14 muna. 17:14 hanggang 20. Dito muna po sa Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito po. Pagka ikaw ay dumating sa lupain na binibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, at iyong aariin, at iyong tatahanan, at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin, gaya ng lahat ng mga bansa sa palibot ko. Ayun, ako'y maglalagay ng hari, di ba sabi? Ito, utos ng Diyos to. Itong sabi, basahin ko sa inyo muli. Pagka ikaw ay dumating sa lupain na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong aariin, at iyong tatahanan, at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin, gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko. Ay ilalagay mo ang hari sa iyo, yung pipiliin ng Panginoon mong Diyos. O yun, yung pipiliin ng Panginoon mong Diyos, sabi rito, yung ihalal natin, O yun po, yung halal natin, yung pipiliin ng Panginoong Diyos, sabi. Wag yung pinili natin, dapat ito, makinig tayo rito. Kasi di ba dyan, meron sila ini-endorso, di ba? Yung ibang mga sekta dyan, ipinili ng kanilang leader, di ba? Ito yung maganda yung pinili ng Diyos, hindi yung pinili ng kanilang leader. Ito, basahin ko sa inyo muli, di ba? Yun, Basahin ko sa inyo muli, tapos papatuloy ko. Pagka ikaw ay dumating sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong aariin, at iyong tatahanan, at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin, gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko. Ilalagay mo ang hari sa iyo, yung pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Panginoon Diyos ang pumili para perfect yung ating bansa, di ba? Na isa sa iyong mga kapatid ang ilalagay mong hari sa iyo. Hindi mo mailalagay sa iyo ang isang taga-ibang bayan na hindi mo kapatid. Hindi mo pwedeng
iboto yung mga, halimbawa, dito sa ating bansa, no, hindi mo pwedeng ihalal yung mga foreigner, ganun po. Kailangan Pilipino lang. O, halimbawa, Israel lang, ganun. O kaya, Amerikano, USA lang sila. Hindi pwede yung taga-ibang bansa, sabi rito ng Panginoong Diyos. O, patuloy ko po. Huwag lamang siyang magpaparami ng kabayo. Ayun, no? Utos sa hari, no? Utos sa mga inihalal sa gobyerno, no? Huwag magpayaman, sabi rito. Ito, patuloy ko po. Huwag lamang siyang magpaparami ng kabayo ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya'y magparami ng mga hayop sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daan ngayon. Ni huwag siyang magpaparami ng asawa. O yun, isa rin sa politiko, no? Huwag daw magparami ng asawa, sabi rito. Upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magparami ng pilak at ginto. O yun, huwag daw magpapayaman yung mga politiko. O, sabi rito, huwag daw magpaparami ng pilak at kaginto. Kasi nung araw, ang ginagamit na pera, yung pilak at kaginto. O sa panahon natin, iba na. O, huwag daw magpapayaman, sabi ng Diyos, yung mga nasa politiko dyan. Ngayon, iba na di ba? Iba na ang politiko ngayon Kala nila politiko paraan ng pagpapayaman. Hindi. Yung nasa politiko, tungkulin sa Diyos yan. Mali kayo ng ginagawa. Tungkulin po sa Diyos yung nasa politics kayo. Hindi po yun paraan ng pagpapayaman. Maraming nga pupunta sa gobyerno, kala nila yung tungkulin na yun, pagpapayaman. Hindi. Tungkulin po sa Diyos yun. Kayo po manananggot. Ito, utos to sa politika, wag magpayaman. Ito sabi ng banal na kasulatan, Basahin ko sa inyo muli. Di wag siyang magpaparami ng mga asawa. O asawa, wag magpaparami, sabi sa ihalal natin. Upang wag siyang iligaw ng kanyang puso. Di wag siyang magpaparami ng pilak at ginto. O yun, wag magpaparami ng ginto. Yung nandiyan dyan sa pwesto sa gobyerno. Kasi bawal sa Diyos yun. Kasi yung nasa politika, sa Diyos din po yan naglilingkod. Utos yun wag magpayaman wag paparami ng ginto at pilak, sabi rito. Kasi nung araw, ito yung ginagamit na pera, yung pilak at ginto. Huwag siyang magpapayaman, sabi rito ng Diyos. Patuloy ko po. At mangyayari, pagka siya luluklok sa luklukan ng kanyang kaharian, ay kanyang susulatin ang isang saling kautsang ito sa isang aklat na nasa harap ng mga saserdote at mga libita. Mamalagi sa kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y mag-aral na matakot sa Panginoon ng Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautsang ito at ng mga palatuntunang ito. Upang ang kanyang puso ay huwag magbataas sa kanyang mga kapatid at siya'y huwag maligaw sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa, upang kanyang maparami ang kanyang mga araw sa kanyang kaharian niya at ang kanyang mga anak sa gitna ni Israel. O yun utos sa mga politiko, yan sa gobyerno, wag magpayaman, wag magparami ng asawa. Kasi sabi rito, wag magparami ng pilak at ginto. Yun po, wag din magparami ng kabayo. Sabihin, wag ka rin magparami ng sasakyan, sabi ng Diyos dito. Ganun po, kailangan yun po yung ihalal natin, yung pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos, yung marunong sa aral niya, yung may takot sa kanya, yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Yung may takot, ito po, sabay, sa may Exodo 18:13. Sabi ron, di ba, yung pipiliin ng Panginoon mong Diyos, yun yung ihahalal natin, di ba? O yung pinili ng Diyos, yung may alam sa aral, saka may takot sa kanya. Yun po yung ihahalal natin. Hindi yung pinili ng kanilang leader. Kaya pinili ng Diyos. Ganun po. Ito po sa Exodo. Ito po yung pinili ng Diyos, na ihahalal nating iboboto. Ito po. Yung sabi yun ng Diyos dito,
Yung marunong sa, may takot sa kanya, at saka biyasa sa utos, sa mga batas, ganun po. Inihalal natin barangay chairman yata, hindi pa pwede, di ba? Iba dyan. Utos ng Diyos, kailangan biyasa. Saan biyasa? Biyasa sa batas, sa mga aral ng Diyos. Utos ng Diyos, kailangan biyasa. Saan biyasa? Biyasa sa batas, sa mga aral ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, dito po sa 18:13 ng Exodo. Ito sabi rito, no, kung kailangan yung mga biyasa sa utos, sa aral ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Exodo 18:13. At nangyari, kinabukasan na lumuklok si Moises upang hatulan ng bayan. At ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. Nang makita ng binan ni Moises ang lahat ng kanyang ginawa sa bayan, ay nagsabi, anong bagay itong ginawa mo sa bayan? Bakit umupo kang mag-isa? At ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon. At sinabi ni Moises sa kanyang binan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. Pagka sila ay may usap, ay lumalapit sa akin at kanyang hinahatulan isa-isa. At aking pinakikilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. At sinabi ng binan ni Moises sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina. Ikaw at ang bayang ito nasa iyo sapagkat bagay na totoong mabigat sa iyo. Hindi mo makakayang mag-isa. Dinggin mo ngayon ang aking tinig. Papayuhan kita at sumaiyo nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos. At dalhin mo ang mga usap sa Diyos. At ituro mo sa kanila ang mga palatuntunan at mga kautusan. At pakikilala mo sa kanila ang daang marapat lakaran at ang gawang kanilang narapat gawin. Bukod dito, hanap ka sa buong bayan ng mga taong biyasa, gaya ng matatakutin sa Diyos. O yun sabi, hanap ka doon sa bayan na biyasa na matatakutin sa Diyos. Isabihin, biyasa sa mga utos sa batas, tapos may takot sa Diyos. Ganun po yung ihalal natin na politiko. Hindi yung porket nakita mo, gwapo, ihalal mo na. Tapos, di ba? Kailangan yung sabi ng Diyos dito, yung biyasa at may tatakutin sa Diyos, yun po yung iboboto natin. Hindi po yung inendorso ng leader nila, hindi po yun. Dapat yung pinili ng Diyos, yung alam yung batas, at saka yung may takot sa kanya. Ito po sabi, ito, basahin ko sa inyo muli, Tapos, papatuloy ko. Bukod dito, hanap ka sa buong bayan ng mga taong biyasa. Ibig sabihin ng biyasa sa mga batas ng Diyos po yun. Kasi yung batas ng tao sa Diyos, pareho lang halos yun. Mali pa nga yung batas ng tao Ganun po Yun. Sabi rito, kalang biyasa siya. Sabihin biyasa sa batas, sa aral. Yung hinahalal ng iba dyan, baka barangay captain, hindi pa pwede, di ba? Kaya nga sabi ng mga ibang tao, dati, kasi nabasa ko yan sa social media Dati, pagka inihalal ng mga tao, kailangan professional Sabi ro, nabasa ko sa social media ngayon yata yung mga nasa politiko, barangay tanod, hindi pa yata pwede Pero nabasa ko lang yung sa social media. Ganun po. Pero yung utos ng Diyos ang ihalal natin, yung biyesa sa batas, at saka matatakutin sa Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Yung pinili po ng Diyos, yun po yung pinili niya na dapat ihalal ng tao sa gobyerno. Yan po yung naging topic natin kasi maraming malapit na yung botohan, di ba? Para alam nyo kung sino yung boboto nyo. At saka dapat yung politiko natin, mag-provide siya ng mga accessories sa hospital kasi mas mahalaga ang buhay kaysa anumang bagay, di ba? Ganun po. At basahin ko sa inyo muli, ito yung pinili ng Diyos na dapat nating ihalal, yung biyasa sa aral niya, sa batas, sa
saka sa ano, nagtakot sa Diyos. Tapos sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli. Dito po sa Exodo 18:21. Bukod dito, hanap ka sa buong bayan ng mga taong biyasa. O yun ang biyasa, o. Sabihin biyasa sa aral yon, sa batas. Gaya ng matatakutin sa Diyos na mga taong magpapatotoo ng mga napopuot sa kasakiman. O yun, o. Hindi siya dapat sakim, sabi. O hindi napopuot siya sa kasakiman, sabi hindi raw sakim. At mga napopuot, at siyang ilalagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilamampuin, magpuno sa mga sampuin. At patulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Datapot, bawat munti, sila ang magatulan gaya ng sa gayan ay magiging magaang sa iyo at magpapasan silang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito at iutos sa iyong ganyan ng Diyos ay iyong ang mababata ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Sa gayon ay dininig ni Moises ang kanyang binan at ginawa ang lahat ng yaon sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking biyesa sa buong Israel. Ayun, no? Pumili siya sa biyesa, sa mga batas, sa mga aral, si Moises. At ginawa niyang pangulo sa bayan. Ayun, no? Yun yung pinili. Yung pinili ni Moises, doon yung pinili rin ng Diyos. Kasi yung utos ng Diyos eh. Na magpuno sa lilibuhin, magpuno sa dadaanin, na magpuno sa lilimampuin, at magpuno sa sampuin. At kanilang hinatulan ng buong panahon ang bibigat ng usap ay kanang dinadala kay Moises. Datapwat, bawat munting usap, sila ang nagatulan. At tinitulan ni Moises ang kanyang binan na nagpaalam. Tinulutan ni Moises ang kanyang binan na nagpaalam at siya'y umuwi sa sariling lupain. Ayun, no? Yung inilal ng Diyos, yung pinili ng Diyos, yung biyasa sa aral, may takot sa Diyos. Ganun po. Yun po yung utos ng Diyos, yung ating pong ihahalal. Kailangan matatakotin sa Diyos, ganun. Tapos hindi siya, ginagawa niya yung mabuti, ganun po. Hindi siya, lumalabag sa utos. Hindi siya tumatanggap ng suhol, sabi sa banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Hindi rin siya tatanggap ng suhol, sabi rito. Ito pa rin sa banal na kasulatan, no? Kailangan gagawin niya itong mga bagay na itong pinasasabi ng Diyos. Ito po sa Exodo 23:8. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. O yun, no? Kailangan hindi siya tatanggap ng suhol kasi siya yung magpapatupad ng batas ng Pilipinas. Kasi yung batas sa Diyos dyan eh. Siya yung batas talaga yung Diyos. O, hindi siya tatanggap ng suhol. Pagka mayroong kaso, di hatulay niya, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Basahin ko sa inyo muli rito. Exodo 23:8. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin. At sinisira ang mga salita ng mga banal. O yan, no? Pagka ikaw yung batas diyan sa gobyerno, no? Huwag kang tatanggap ng suhol, sabi ng Diyos. Ganun po. Hatulan mo yung tao, gagawin mo yung matuwid, mabuti sa paningin ng Panginoon. Ganun po, sabi ng banal na kasulatan. O, ito pa po sa Exodo, no? O, yan, no? Yung pinili ng Diyos, yun po yung ating iboboto, no? Huwag yung pinili ng ating leader. Kasi pagka pinili natin, pinili ng leader nyo, palpak nyo. Kailangan yung pinili ng Diyos. Yung pinili ng Diyos na ating ihahalal, yung biyasa raw sa kanyang utos, tapos may takot sa kanya. Ganun po yung ating ihahalal. Hindi po yung porket gwapo, boboto mo na. Wala po yun. Nanakawin lang yung ating kaba ng yaman ng Pilipinas, lalo tayo maghihirap nun. Ganun po. Kailangan na yung mga may takot po sa Diyos, tapos biyasa sa batas.
Kasi yung batas ng tao, sa Diyos din po yan. Hindi nila alam, pagka nagpayaman sila, bawal sa Diyos, di ba? Sabi, huwag siya maparami ng pilak, sa ginto, o pag nasa gobyerno siya, di ba? Hindi nila alam ng nasa politiko, bawal sa Diyos yun, oh. Pero sila, payaman sila ng payaman, di ba? O, nagkakasala sila dun sa Diyos, hindi nila alam. Ito sabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomio 6:18. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon, upang ikabuti mo, upang iyong mapasok at tariin ang mabuting lupain na sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Ayun, oh. Gagawin niya yung mabuti sa paningin ng Panginoon, sabi ng dito. Sabi ng Panginoong Diyos. Yung mga nasa politiko, yung sabi doon. Ito, basahin ko sa inyo muli dito. Sa Deuteronomio 6:18. At yung gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon. O yung gagawin niya yung mabuti sa paningin ng Panginoon. Kailangan po yung hinalal ng Diyos. Ganun po. Huwag po yung hinalal natin. Kasi kailangan, sabi rito, di ba sabi ng Diyos, kailangan, di ba, yung biyasa sa batas, may takot sa Diyos, yung po ihalal natin. Kasi pagka yung hindi siya biyasa sa batas, sa aral ng Diyos, sa batas, o ayaw po ng Diyos noon. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Ito po sabi ng banal na kasulatan sa sa may 29. Ito po sa Kawikaan po 29, 29:2, saka 4, saka 16. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. O yun, pag masama kasi yung leader, yung bayan nagbubuntong hininga, di ba sabi rito, ito naman sa 4. Ang hari ay nagtatatag sa lupain sa pamamagitan ng katulan. Ngunit ang humingi ng suhol ay gumigiba. Ayun, hindi dapat siya tumatanggap ng suhol, sabi rito. Ganun po. Kailangan yung may alam sa aral ng Diyos. Ganun po. Ito. Para siya yung yun po yung dapat nating ihalal, yung mga may takot sa Diyos. Tsaka yung marunong siya sa batas. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa 28. Sa 28 ng Kawikaan 16. Ang Pangulo na kulang sa pag-uunawa ay lubwang mamimigati rin. O yun, mamimigati rin kasi pagkakulang ng pag-unawa. O mahirapan siya pagka bobo yung inilal natin, sabi dito sa banal na kasulatan. Kailangan yung biyasa sa mga aral ng Diyos, sa batas, may takot sa Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, di ba? Yun yung ating pipiliin. Ganun po, para pag may idea kayo, yung kailangan, yung marunong sa batas, yung may takot sa Diyos, yung po yung boboto natin, di ba? Yung sabi sa Deuteronomio. Ito, kailangan marunong. Kasi pagka, sabi rito, pagka bobo, mamimigati rin siya. Sabi rito ng banal na kasulatan. Dito po sa Kawikaan 28:16. Ang Pangulo na kulang ng pag-uunawa ay lubwang mamimigati rin. O yun, mamimigati rin siya pagka yung kulang siya ng pag-uunawa. Ngunit siya nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan. Ayun, hindi siya sakim, ganon. Sabi ng banal na kasulatan. Hindi siya sakim, hindi siya kulang ng pag-uunawa. O yun po yung dapat nating iboto sa politiko. Hindi yung porkit ayun po yung pinili ng Diyos na dapat nating iboto. Yung marunong sa batas, may takot sa Diyos, di ba? Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. O yun po, God bless po. Yun po yung paksa nating natapos.
Yung iboboto natin, yung pinili ng Diyos, hindi yung pinili natin. Hindi rin yung pinili ng leader nyo, kasi yung leader nyo, bulaan yun. Tunod kayo ng sunod. O hindi naman alam ang aral kung siya dapat iboto, di ba? Ang iboboto yung pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos na iboboto natin, yung marunong sa batas, sa aral niya, ganon. Tapos may takot sa Diyos. Yun po, yun po natin, yun po yung ating iboboto. At saka dapat yung politika natin mag-provide na ng mga gamit sa ospital para hindi po nahihirapan yung mga mahihirap, di ba? Yun po yun. Ayun, nalaman niyo po yung aral na yun dahil may malagang buhay kaysa pananamit o anumang bagay. Ganun po. God bless po. Yun po yung paksa natin natapos. Ang buhay mahalaga, tapos yung politikang iboboto natin, yung may takot sa Diyos, alam po yung batas. O kasi, yung iba kasi dyan, binoboto. Walang mga alam sa batas, di ba? O, ganun po. God bless po, ingat po. God bless po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless, ingat.